Amen. Napaka-palad po natin mga kapatid dahil narito naman tayo para gawin ang kalooban ng Panginoon. Kaya palakpakan natin ulit ang Panginoon. Marami pa pong mga dumarating na mga kapatid natin. At sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya ay of course hindi nawawala yung dinidistract tayo ng kaaway. Hindi po ba? Kaya nga sabi doon sa isang kanta natin kanina, ay hindi tayo, we won't be overwhelmed. Hindi tayo papayag na ma-overwhelm tayo ng sanlibutan, ma-overwhelm tayo ng distraction para ang ating kaisipan bilang Kristiyano ay mawala sa ating mga isip. Para yung helmet of salvation ay laging suot-suot natin. Alam niyo po yung helmet of salvation ay hindi lang pinapaalala nito na tayo ay ligtas na, kung hindi sa pamamagitan ng tamang pag-iihip na nanggagaling sa mga prinsipyo ng Panginoon, ay inililigtas din niya tayo sa mga hamon ng buhay na hinaharap natin. Yung mga hamon sa buhay natin na kung minsan kapag nakakalinga tayo ay nahihila tayo ng kaaway palayo sa ating Panginoon. Mga simpleng bagay na kung isipin natin parang mga maliliit lang na bagay na nakakahila sa atin, especially when it comes to relationships. Most of the time, maraming Kristiyano pinagpapalit ang Panginoon sa relationship. Nangyayari po yun. Isang nilalang, napaka-aktibo sa church, sa paglilingkod sa Panginoon. Nakatagpo ng lalaki o babae na nagustuhan. Yun na ang nag-alis sa kanya sa paglilingkod sa Panginoon. Yung mga ganong distraction na ginagawa ng kaaway. At marami pang iba. Kayamanan, hirap sa buhay, kasiyahan, na dapat sana ay maganda ang bunga sa atin, pero madalas yung mga kasiyahan, lalo na yung mga kasiyahan ng sanlibutan, ay naglalayo sa atin sa Panginoon. To the point na mga kapatid, nalilimutan na natin yung mindset natin bilang mga Kristiyano. Nalilimutan na natin kung papaanong mag-react sa mundong ito bilang mga Kristiyano. Nalilimutan na rin natin maging proactive bilang mga Kristiyano. Yung pagiging proactive, ito po yung sitwasyon na hindi pa dumarating ang tukso, hindi pa dumarating ang problema, alam mo na itong harapin. At dumarating pa lamang ang problema at ang tukso ng kaaway, alam na natin kung paano natin ito i-deal. Yun yung pagiging proactive ng isang Kristiyano. Yun ay kung malinaw sa isipan natin yung ating pagka-Kristiyano na hindi natin nalilimutan. Sometimes, or maybe many times, kapag wala na tayo sa circle of influence ng church natin, usually kasi ang iniisip natin, ang circle of influence ng church natin ay yung Sunday service, which is one of them. Na kapag tayo wala na sa Sunday service, iba na tayong tao paglabas natin sa pintuan ng buluwagan ng ating pinagsasambahan. Pero ang dapat nating maunawaan na ang ating pagiging mananampalataya is true and true. Mananampalataya tayo kapag araw ng linggo, mananampalataya tayo lalo na sa mga simpleng araw ng linggo. Kailangan nating i-maintain yung ating consciousness, yung ating awareness bilang mga Kristiyano, na ako ay Kristiyano. Anong man ang dumating sa aking hamon, tatandaan ko lagi, ang pipiliin ko ay si Lord. Na madalas po ay nalilimutan. So ngayong umaga mga kapatid, ay gusto pong ipaalala sa atin ng Panginoon ng isang napakahalagang bagay na dapat nating i-treasure. Huwag po nating ilabas yung ating title sa ating pong tech team.
Isang bagay na dapat nating pahalagahan, na dapat nating laging ilagay sa ating isipan, na dapat nating ituring na kayamanan. Halimbawa, kung ikaw ay merong 1,000,000 piso, kayamanan yon. Ilalagay mo lamang ba ito sa isang kahon ng sapatos? Hindi mo gagawin yun kasi 1,000,000 ito eh. Malamang bumili ka ng kahadiyero. Kahit bawasan mo ng konti yung 1,000,000 mo para meron kang paglalagyan ng pera. O kaya ilalagay mo ito sa bangko. Di po ba? Kung ikaw naman ay may mansyong nagkakahalaga ng 20,000,000, pababayaan bang bukas lagi ang pinto at gate ng iyong bakuran? Of course not. Di po ba? Kahit nga yung ating mga tawag dito, mga bahay ngayon, na ating pong pag-aari, hindi natin iniiwan na bukas ang pinto. Di ba? Hindi natin iniiwan bukas ang gate kung meron tayong gate. Kasi, para sa atin, ay kayamanan na yon. Di po ba? At kung ikaw naman, kapatid, ay merong maraming pilak, ginto at diamond, ilalagay mo lang ba yon sa cabinet sa kusina ng iyong bahay? Or ilalagay mo lang ba yung mga pilak at ginto mo sa shelves, sa bookshelves ng iyong bahay? Of course not. Kasi iingatan mo yon. At malang pa sa hindi, mga kapatid, kapag may nagtangkang agawin sa atin ang anumang kayamanan, meron tayo, however little it may be, ay paglalaban natin ito. Di po ba? Dahil kayamanan yun eh. Alam nyo, sa tinatawag ng society na mahirap at mayaman, of course, iba yung sinasabi ng Bible. Pag sinabi ng Bible na mahirap, it doesn't always necessarily mean na walang pera. Kung di usually, pag sinabi ng Biblia yung mahirap, ang ibig sabihin nun, spiritually poor. And a person can be spiritually poor kahit na meron siyang bilyong piso. Or a person can be spiritually poor kahit na wala na siyang pera, spiritually poor pa rin siya. Basta yung kayamanan, gaano man ito kaliit, ay ipaglalaban natin ito. Bakit natin pinaglalaban yung? Kasi kayamanan. Tawag po natin doon, di po ba? At tandaan ko po, nung ako ay nakatira pa sa bandang Pasay, katabi lamang po namin yung Smoky Mountain. Marami po doon nakatira na ang bahay nila nasa Smoky Mountain. Pero subukan yung pasukin yung bahay nila at sabihin mo sa kanila, lumabas kayo ng bahay nyo na ito, akin na to, paglalaban po ng patayan yun. Bakit? Kayamanan sa kanila yun. Kahit na ang hinigahan ay karton, kahit na buong araw ay umuusok yung Smoky Mountain, pero tinitirahan nila yung kayamanan na yun. So talagang ipinaglalaban yun. Di po ba? Para sa isang tao na walang matirhan, yung 2 square meters na merong tabing na karton at plastic ay isa ng kayamanan at ipinaglalaban. Kaya importante po, mga kapatid, na kung ang kayamanang material ay iniingatan po natin, dapat din natin iingatan yung mga kayamanan na binibigay sa atin ng Panginoon, na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung ikaw ay mananampalataya na, mga kapatid, merong kayamanan na binigay sa iyo ng Diyos na dapat mong pahalagan, bukod sa buhay na walang hanggan. Yung kayamanan natin na buhay sa buhay na walang hanggan, napaka-lawak po nun, hindi natin kayang explain. And even above that, pag gumagawa tayo ng mga bagay para sa ating Panginoon, meron pa rin tayong treasure doon. That will be for another time pag tayo ay dumating doon. Pero dito sa mundo, bilang mga Kristiyano, ay meron tayong mga kayamanang ibinigay sa atin na kung hindi minsan ay madalas ay nakalilimutan na po natin. At ito pong kayamanan na ito ay madalas nating napabayaan at hindi natin tinuturing na kayamanan. At ang kayamanan nito, mga kapatid, ay hindi material. Kaya nga kasi mahirap
mahirap i-grasp yung isang kayamanan na walang material equivalent. Hindi po ba? Mahirap yun unless pairalin natin yung ating pananampalataya. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, ay gusto ko pong dalhin sa inyo ang isang kayamanan na dapat nating bigyan ng pansin at pahalagahan sa araw-araw ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Ano po yun? Ito po yung pagkapili sa atin ng Diyos. Bukod yung buhay na walang hanggan, bukod yung mga treasures na naiipon natin doon dahil sa paggawa natin ng mga mabuti, dito sa buhay na ito ay binigyan tayo ng kayamanan ng Diyos at ito po yung tinatawag na pagkapili or consecration. Yung pagkapili po sa atin ng Diyos. Buksan po ninyo ang inyong mga Bible, mga kapatid, sa unang Pedro chapter 2, verses 9 to 10. Ganito po ang sinasabi. Ang sabi po rito, ngunit kayo'y mga taong pinili or consecrated, mga maharlikang pari at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahangahangan niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahangahangang kaliwanagan. Dati hindi kayo mga taong sakop ng Diyos, pero ngayon, mga sakop na niya kayo. Noon, hindi kayo kinaawaan ng Diyos, pero ngayon, kinaawaan na niya kayo. So malinaw po dito na tayo po ay pinili, consecrated. Pinili tayo ng Diyos. And yung pagkakapili po sa atin ng Diyos ay hindi natin pwedeng sabihin na passive lamang. Ay dahil Kristiyano ka na, di walang choice si Lord kung hindi bukod ka na. Hindi po ganon. Kasi bago tayo maging Kristiyano, nang maging Kristiyano tayo, si Lord ang nabukas ng puso natin. Siya ang nagsabi na, akin ka. Kinonsecrate tayo ng Panginoon on purpose. Hindi lang basta-basta. Kaya nga mga kapatid, ito ay mahalaga. Ito po ang binasa natin sa unang Pedro chapter 2 verses 9 to 10 ay sinabi sa mga Israelita noon at sinasabi din sa atin ngayon na tayo ay mga taong pinili. Ang sabi pa nga, maharlikang pari at mga mamamayan ng Diyos. Dahil ayon po sa Roma 2:28-29, tayo ay mga anak ng Diyos at tayo ay pinili rin ng Diyos. Makikita po natin yan sa Roma chapter 2 verses 28 and 29. So, yung pong pagkakapili sa atin ay mahalaga at dapat po nating ituring na kayamanan. So, bakit po natin dapat na ituring ang pagkakapili sa atin? Tignan mo yung katabi mo. Pinili yan ni Lord. Kaya nandyan siya ngayon, pinili siya ni Lord. Kanina habang nagpe-prepare ka papunta sa church, nananalamin ka, yung nakaharap sa iyo, pinili ni Lord yun. Di ba? Sana yun na maging motivation po natin, mga kapatid, yung nag-ayos tayo, nagbibihis tayo, nagpe-prepare tayo sa church, nagpapaganda, nagpapapogi, kasi pinili ako ni Lord. Di po ba? Pinapaganda natin yung ating sarili unang-unang para kay Lord. At alam na natin yun, kapag ka nagpaganda tayo, nagpapogi tayo para kay Lord, may parameters yun. Hindi po ba? Hindi pwede yung pag-ayos na hindi ayos. Ika nga yung lalo na sa pananamit. Kailangan ang ating postura ay may kabanalan. Kasi the person that you see in the mirror is yourself na pinili ng Diyos. Siguro pag tumitingin tayo sa salamin, minsan naiisip natin, pinili ba ako ng Panginoon? Siguro nasabi mo sa sarili mo, wala na bang iba? Di ba? Parang hindi ka panipaniwala. Pero mga kapatid, sa maniwala kayo at sa hindi kayo magiging mananampalataya kung hindi kayo
tayo, ikaw, ako, ay pinili ng Diyos. At doon pa lang dapat magkaroon na tayo ng sense of excitement. Dahil pinili tayo ng Diyos. Isipin nyo, sa dinami-dami ng bilyon-bilyong tao sa mundo, sa dinami-dami ng mga bansa na bawal ang Kristyanismo, isa ka sa mga napili ni Lord para gawing Kanya. Of course, lahat tayo nilikha ng Panginoon. Maski yung sumasamba kay Satanas ay nilikha ng Panginoon. Kaya lang naliligaw sila. At sa ngayon, spiritually separated sila sa ating Diyos. At kaaway sila ng Diyos. Katulad din natin noon, nakaaway ng Diyos bago natin nakilala ang ating Panginoon. And for all we know, yung pagkaunawa natin, sinasabi sa Bible, ay binigay sa atin ng banal na Espiritu. At hindi mapapasa atin yon kung hindi kalooban ito ng Panginoon. Kaya malinaw na pinili tayo. Kaya hindi tayo basta-bastang mga taong mga kapatid. Meron tayong kakanyahan sa wangis ng Panginoon, sa pamamaraan ng Panginoon na dapat po nating isabuhay at panindigan. So bakit po natin dapat ituring na mahalagang kayamanan ng ating consecration, mga kapatid, o ang pagkakapili sa atin? Una, iginawa dito sa atin sa pamamagitan ng malaking halaga. Madalas po nating naririnig, salvation is free. Ang kaligtasan mo, hindi mo kayang bilhin. Di po ba? Hindi dahil sa may kakayanan kang bilhin, kung hindi, ang Diyos lang ang makakapagbigay sa iyo ng kaligtasan mo sa pamamagitan ng malaking halaga na binayad ng ating Panginoong Yesus. Basahin po natin, mga kapatid, ang sinasabi sa unang Korinto 6:20. Ito po ang sabi. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Dahil tinubos ka, kapatid, ng Panginoon sa malaking halaga, kaya yung pananampalataya natin, dapat nating pahalagahan eh. Libre nga, na binigay sa atin yung ating kaligtasan, katulad ng sinasabi sa Efeso, dahil hindi natin ito binayaran. Hindi natin ito pinagsikapan. At kahit anong pagsisikap natin, hindi natin ito makukuha. Pero ito ay regalo na ibinigay sa atin. Kaya libre siya. But on the other hand, katulad ngayon, magpapasko, pag may nagbigay siya ng regalo worth 1,000 pesos in goods or in kind, masaya ka. Bakit? Libre. 1,000 pesos. Pero yung nagbigay sa'yo, gumastos siya ng 1,000 pesos. Hindi po ba? Ganon ang kaligtasan natin, ang pagkatubos natin na ginawa ng Panginoon. Malaki ang binayaran ng ating Panginoon para tayo ay maging Kanya. So bakit hindi natin ituturing kayamanan yung pagkapili sa atin? Just imagine, ilang bilyon tao ang by the second ay maaring pumupunta sa impyerno, pero ikaw ay sigurado ang kaligtasan mo. Kung ikaw ay mananampalataya, I suppose lahat tayo ay mananampalataya. At kung ikaw ay may question, maaaring ang question mo sa sarili mo, ako ba ay talagang ligtas na? Kapatid, mag-usap tayo. Pero hindi natin itatapik ngayon yung dito ngayong umaga. Pero, sinasabi ng banal na kasulatan na ang bawat isang mananampalataya ay tinubos ng Diyos sa napakalaking halaga. So therefore, mga kapatid, ituring natin itong kayamanan. Pagkayamanan ay minamahal. Kaya mahalin natin ang pagkapili sa atin. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, mahalin mo ang pagkapili sa iyo. Ano ba ang plano mo pagkatapos ng service? Isipin mo na merong pumili sa iyo before you do anything else. Di po ba? Lahat ng hakbang mo ay ayon doon sa pumili sa iyo. Kasi ang pumili sa atin, mga kapatid, ay no less than the most powerful of all.
ang Diyos. Minsan, mind-boggling ito eh. Pag tinignan mo sa sarili mo sa salamin, ako? Tinubos ni Kristo ng malaking halaga. Hindi ako makapaniwala. Mabuti na lang mayroong pananampalataya eh. At mayroong banal na kasulatan kung saan ipinapaliwanag ng Diyos sa kanyang salita sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, iba't ibang illustration, iba't ibang narrative para lamang maintindihan natin na tayo ay pinili niya, na tayo ay pinili niya para sa kanya. Yung mga ganon. Kaya mahalin natin yung pagkapili sa atin kung paano natin pinapahalagan at pinamahal ang diamante. Higit pa ron dapat ang pagpapahalaga natin sa pagkapili sa atin, ang Panginoon. Kaya huwag natin itong baliwalain. Lalo na huwag natin itong sumpain. Alam niyo po sa ministry o sa pagiging Kristiyano, of course, mayroong pagsubok. Hindi nawawala yun kasi sinasabi ng Biblia, kailangan natin yun para mag-mature tayo. At sometimes, kapag tayo dumadaan sa pagsubok, ay sinusumpa natin si Lord. Di po ba? Lord, bakit naman ako pa? Bakit din na lang yung kapitbahay ko na magnanakaw, na addict, na puser, bakit ako pa? In the course of our faith and our service to the Lord, pag may dinadaanan tayo mga difficulties, ay minsan sinusumpa na natin si Lord. As if yung pagkakapili sa atin ay walang halaga. Ayaw ko na sa iyo, Lord. Sometimes people fall out of faith kasi may naranasan siyang hindi maganda at ang sinisisi niya ay ang Diyos. Pero hindi dapat ganon. Huwag nating baliwalain na pagkapili sa atin at huwag natin itong sumpain. Sa halip ay magalak tayo dahil tayo ay pinili. Nagagalak ba kayo? Pwede ba kayong ngumiti? Palakpakan po natin ng Panginoon. Magalak tayo dahil tayo ay pinili. Kahit na hirap tayo ngayong umaga sa paghahanda, lalo na may mga anak, ihanda mo yung mga anak mo, ihanda mo lahat ng kailangan. Bago ka dumating dito sa church, lawit na yung dila mo. Di po ba? Pero masaya pa rin tayo. Kasi kung hindi tayo pinili ng Panginoon, wala tayo rito ngayon. Kung hindi tayo pinili ng Panginoon, wala tayong buhay na walang hanggan, naaasahan. Wala tayong pag-asang tiyak. Sinasabi rin sa atin mga kapatid, dito sa verse nito, sa 1 Corinthians 6:20, na dapat natin gamitin ang ating katawan sa ikapupuri ng Diyos. Gantihan natin ng Diyos sa pamamagitan ng paggamit ng ating katawan sa kabutihan na Kanyang ikakarangal. Our whole being, yung pagkatao natin, the way we dress, the way we move in this society. Ipakita natin, gantihan natin ng Diyos sa pamamagitan ng paggamit ng katawan natin sa kabutihan lamang. Of course, every now and then, dahil lahat tayo matitigas ang ulo natin, nagkakamali tayo. Pero balik tayo ng balik kay Lord at paunti ng paunti yung paglayo natin kay Lord. Bakit? Dahil tayo ay pinili ng Diyos. At ang katawan natin ay dapat na gamitin natin sa Kanyang ikapupuri. Ang pagkapili sa atin ay nangangahulugan, mga kapatid, na inihiwalay o binukod tayo ng Diyos para maging iba sa sanlibutan. Alam ba natin yan, mga kapatid? Kristiyano ako, therefore, dapat iba ako sa sanlibutan. Kristiyano ako, therefore, hindi ako dapat ng katulad ng taga-sanlibutan. Nakikihalo tayo sa sanlibutan para dalhin ang mabuting balita, para ipakita sa kanila kung paano mabuhay ang isang Kristiyano. Pero hindi tayo sumasama sa kanilang ginagawang kasamaan. Kaya akibat po mga kapatid, ng pagpili sa atin ay ang bili ng Diyos na gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Di po ba? Yung bearing natin, ano ba yung dating natin? Ang dating ba natin ay parang Kristiyano o parang hindi Kristiyano?
It's important kasi yung ating itong ating pisikal na katawan ay ito yung walking billboard ni Lord. Every one of us is a walking billboard of God. Na habang naglalakad tayo dyan, saan man tayo nagpupunta, nakikipag-usap tayo, may ginagawa tayo, nag-aaral tayo, nagtatrabaho tayo, nagsisikap tayo, whatever we do, dapat makita sa atin ang Diyos. Bakit? Dahil tayo ay pinili niya. At kailangan na ang gagawin natin ay sa ikapupuri niya lamang. Alalahanin din natin mga kapatid na napakalaking halaga nga ang ibinayad ng Diyos para tayo ay mapasa Kanya. Kaya ang Diyos hindi papayag na mawala tayo sa Kanya. Kaya yung iba sa atin, naka-experience tayo nun. Inihila tayo ng kaaway, nadadala tayo, pero binabalik pa rin tayo. Nahihirapan tayo, pero binabalik pa rin tayo. Kasi pag-aari tayo ng Diyos, tayo ay pinili na, consecrated na tayo. At ang puhunan ng Diyos para piliin niya tayo ay napakalaking halaga. Not in terms of material value, kung hindi, spiritual value. Tignan lang natin mga kapatid. Hindi biro ang ginawang pagpapakumbaba ng ating Diyos dahil siya ay kataas-taasang Diyos nang ikaw ay kanyang pinili. Paano ka napili ni Lord? Kailangan niya mamatay sa krus. Kailangan ng Diyos Ama yung kanyang pagiging God of justice ay hindi niya pairalin at pairalin niya yung pag-ibig. Sa halip, yung kanyang katangian of being a God of justice, instead of applying it sa atin, ginamit niya sa Panginoong Hesus natin. Sa Kanya ay binunto ng Diyos Ama lahat ng kasalanan natin hanggang ngayon. Lahat ng kasalanang nagawa ng buong sanlibutan at kasalanang ginagawa natin ngayon at kasalanan pang gagawin natin pagdating ng future, lahat ng yon, mga kapatid, ay ipinataw ng ating Diyos Ama sa ating Panginoong Jesucristo. Para kanino? Para sa atin. Ang maganda pa nga nito pag naisip natin mga kapatid, tayo na yung dahilan ng paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo pa ang naghirap para pa rin sa atin. Yung magandang analogy, yung nagsanla ka, wala kang pantubos, ang nagbigay pa ng pantubos si Kristo. At yung pinagsanlaan mo, si Kristo pa rin. Napaka-privilege nung pagiging Kristiyano Kasi wala tayong kakayanan na para sabihin natin, Panginoon, piliin niyo ako. Mabuti akong tao. Marami akong ginagawang mabuti. Meron akong konting mali, pero mas marami yung mabuti. So, entitled ako na piliin mo. Hindi ganon. Kasi wala tayong kayang gawin na kabutihan sa ibabaw ng lupa para mag-entitle sa atin o maging dahilan para piliin tayo ng Diyos pagdating sa kabutihan. Pero pinili niya tayo. At pinili niya tayo para maging mabuti. Alalahanin po natin yung halaga na yun. At mga kapatid, na-imagine mo na ba ang kahiyang dinanas ng ating Panginoon doon sa krus? Talking about pride. Pag tayo ay napapahiya dito sa mundong ito, ano nararamdaman natin? Napakahirap, hindi po ba? Napakahirap. And yet, hindi pa tayo mga perfect na tao. Nahihirapan na tayo. Maski yung taong pinakamaraming kasalanan sa ibabaw ng lupa, kapag nasaling yung kanyang pride, ay nahihirapan pa rin siya. Kasi kahit na yung pinakamasamang tao ay may pride. Bakit? Kaya nga nagrebelde si Satanas sa Panginoon dahil sa pride Ang hirap na tiisin nun. Siguro this week may marami sa atin nakaranas nun. Yung kailangan mong tiisin yung ginagawa sa'yo para mapapurihan ng Panginoon. Meron mga ganon nangyayari sa atin. Just imagine kung ikaw ang Panginoon na lumikha sa tao, tapos yung mga tao ay nagre-rebelde sa'yo,
And then, sabi ng Diyos naman, kailangan mapako ka sa krus para yung mga rebelding yan maligtas. Ang hirap gawin nun. At bukod pa dyan, grabe ang kahihiyan talaga na literal na dinanas ng katawang tao ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nandito pa sa lupa. Mistulang kriminal siya nung siya ay pinako doon sa krus. May mga nagsasabi, mga kapatid, na yung mga pinapako sa krus, eh hindi katulad ng mga nakikita nating picture ng crucifixion na mayroong magandang underwear, yung nakapako sa krus. Wala talagang damit. For the person of our Lord Jesus Christ, who is man and yet God. Ang laking kahihiyan nun, mga kapatid. Napakalaking kahihiyan nun. Kaya nga dapat, mga kapatid, pagdating sa pananamit natin, alalahanin natin ang ating Panginoong Jesucristo ay ibinilad sa kahihiyan ng dyablo by exposing His nakedness on the cross. Tapos tayo naman sumusunod tayo sa uso na halos maghubad na ang mga tao. Dahil sa uso. Remember that, pinili ka ng Panginoon, kaya kailangan maging maingat po tayo dyan. Para sa Diyos, mga kapatid, tayo ay kayamanan niya. At ang pagpili niya sa atin ay nanggagaling sa pagmamahal at pag-ibig sa atin ng Diyos. So hindi lang siya nagbayad ng malaking halaga sa pamamagitan ng kanyang kahihiyan at kamatayan, kung hindi inibig pa niya tayo, merong motivation behind all of those suffering that our Lord has to go through. Hindi siya nagpakamatay sa krus, hindi siya pumayag na mapahiya siya for nothing. Pumayag siyang mapahiya siya, mamatay siya, maalipusta siya, and everything para sa atin. Bakit? Kasi pinili niya tayo eh. Tignan mo yung katabi mo. Napahiya si Kristo para dyan. Namatay si Kristo para dyan at para sa iyo, para sa atin. Ito yung dinaanan ng ating Panginoong Jesus. But we can never, ang tawag ito, hindi natin kayang i-describe yung kahihiyan na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo. Kung napanood niyo yung The Passion of the Christ, na pinanood natin dito noon, di ba yung nakakadiri yung mga sugat niya? Kasi sobrang dami. Ayon sa ibang mga expert, higit pa daw doon ang dinanas ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Bukod sa masakit, nakakahiya yun, mga kapatid. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumikha ng lahat, tapos pinagbubugbog, pinaggugulpe, pinagsusugatan, pinako pa sa krus. Para kanino? Para sa atin. Kaya ako po hindi naniniwala doon sa kasabihan ng Pilipino na tao lang ako. Hindi tayo tao lang. Nabilad sa kahihiyan ng ating Panginoon at hirap para sa atin. And that's why, ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay meron pong antas ng dignidad. Hindi nga lang, yung dignidad na yun ay hindi nababase sa pride, kung hindi sa pagpapakumbaba mismo ng ating Panginoon. Pangalawang dahilan para ang pagkakapili sa atin ay ating pong pahalagahan bilang isang kayamanan ay dahil lahat na pinipili ng Diyos ay pinagpapala niya. Sabi po sa Exodo 32:29, pag mo munang ilabas yung ating verse, gusto ko lang po bigyan kayo ng background tungkol dito sa verse na ito. Nang si Moises po ay umakyat sa bundok para tanggapin ang 10 Commandments. Nag-stay po siya sa bundok ng 40 days and 40 nights. Nang siya po ay bumalik, yung mga tao ay naglalasingan, nagpipistahan,
at sinasamba ang gintong baka. At ang sabi nila, ito ang aming Diyos, yung baka, na nag-alis sa amin sa Ehipto. At sila ay nagkakasiyahan, naglalasingan and everything. Nagalit si Moises, nagalit ang Diyos. Ang sabi ni Moises sa mga Levita, yung mga pari nila, isukbit nyo ang mga espada ninyo. At lahat ng mga yan na nagdiriwang dyan sa gintong bakang yan, ay patayin ninyo. Kahit sila ay kapatid ninyo, magulang ninyo, o kaibigan ninyo. And so, the Levites, they went on killing everyone na nagkakasiya doon sa gintong baka. Matapos silang painumin ni Moises ng pinilbos na ginto na baka, nilagay sa tubig, pininom sa kanilang lahat. Pinatay sila ng mga Levita sa galit ni Lord. At yung mga hindi sumama sa celebration na yon, mga kapatid, ay kinagalakan ng Panginoon. Bakit nagalak ang Panginoon sa kanila? Kasi mas binigyan nila ng halaga ang Diyos na pumili sa kanila kaysa mga mahal nila sa buhay na lumapastangan sa ating Diyos sa panahon na iyon. Sa panahon ngayon, mga kapatid, kahit lapastanganin mo si Lord, wala pa akong alam na nilalapastangan si Lord na tinamaan ng kidlat on the spot. Wala na pong, hindi na uso ngayon yung nilalapastangan si Lord ay pinapatay. Yung mga ipinangangalandakan si Lord, yun ang mga napapatay. Pero yung mga lumalapastangan, hindi na po. Kasi iba na ngayon ang patakaran ng Diyos, ang ipinapairal ng bumaba ang ating Panginoon si Kristo ay ang pag-ibig. Pero during those times, pag nagalit ang Diyos, talagang physically namamatay ang mga tao. At yung mga sumunod sa Kanya para gawin ang Kanyang gusto ay pinili niya. Ito po ang sinasabi sa Exodo 32:29. Nandiyan po, sinabi ni Moises sa mga Levita, ibinikod kayo ng Panginoon sa araw na ito. Ibig sabihin, pinili kayo dahil pinagpapatay ninyo kahit mga anak ninyo at mga kapatid. Kaya binasbasan niya kayo sa araw na ito. Pinili niya yung mga Levita para sa Kanya at sila ay pinagpala niya. Mabuti na lang sa panahon natin ngayon ay wala nang ganyan. Pero sa panahon noon ay ganoon ang sistema. Pero sa panahon ngayon, patuloy ang hamon sa atin. Sino ba ang pipiliin natin? Sino ba ang susundin natin? Yung pumili sa atin o yung ating sarili o ang sanlibutan? So we are in a constant battle in this world. Pero dapat po natin pahalagahan, mga kapatid, na parang kayamanan ang pagkakapili sa atin. Sapagkat ang pagkakapili ay isang kayamanang spiritual na may kasamang pagpapala. Isa itong kayamanang spiritual na nagbubunga pa ng maraming pagpapala. The more we serve our Lord, the more we do His will and obey Him as His chosen people, the more na tayo ay pagpapalain niya. Sabi ng iba, hindi naman yata totoo yan. Bakit may mahirap na mananampalataya? Merong mananampalatayang maganda ang kalalagayan sa buhay. Well, of course, iba-iba po ang timing ni Lord sa bawat isa sa atin. Alam na natin yun. Kaya lang iba, pinopilosopo. Ang sinasabi nila, kung merong talagang Diyos, dapat lahat pantay-pantay. Yun po ay concept ng communism and socialism. Pero hindi po nangyayari yun sapagkat ang ating Panginoon, He deals with us individually. Kung ano yung pacing ng buhay mo, kung ano yung takbo ng buhay mo, kung ano yung mga ginagawa mo, at yung timing sa iyong lifetime, alam na alam ni Lord John at alam niya kung saan siya kikilos at kailan siya kikilos. Hindi dahil nahihirapan tayo ay hindi na kumikilos ang ating Panginoon sa atin. Remember, pinili niya tayo. May plano siya sa bawat isa sa atin.
Bilang niya ang buhok ng bawat isa sa atin. Kung bilang niya ang buhok natin, malilingid ba sa Kanya ang takbo ng buhay natin? Malilingid ba sa Kanya ang perfect timing kung kailan niya tayo pagpapalain ng husto? But we have to believe dahil tayo pinili ng Panginoon na pagpapalain niya tayo sapagkat ito yung katotohanan. Sa itong kayamanang spiritual, ang pagkakapili sa atin na nagbubunga pa ng maraming pagpapala. At ang mga sumusunod ay binibigyan ng mataas na pagpapahalaga ang Diyos ay pinipili niya para sa Kanya at pinagpapala niya. Lahat ng pagsunod ay ginagantimpalaan ng Diyos. Hindi lang natin kayang isipin ang paraan ng pag-iisip ng Diyos dahil hindi tayo Diyos. Kaya nga mayroong pananampalataya. Kahit na hindi ka pa nakakaginhawa ngayon, may dahilan yan. Alam niyo, mayroong mga pagkakataon na hindi mabuti sa atin na tayo ay pinagpapala agad ni Lord. Dahil alam ni Lord, yung pagpapalang yun na hinihingi natin, makakasama sa atin. Marami po yan. Ilan po ang nanalangin na tumaya sa loto? Or sa lato, sa States, kung tawagin nila yung lato. Na nasira ang buhay. 80% ng nananalo sa lottery, nasisira po ang buhay. Kahit milyong-milyong dolyar ang kanilang pinanaluhan. And in the end, ang sabi nila, mabuti pa hindi ako nanalo sa loto o sa lato na yan. Kasi sa huli, ako ang talo. Pero, nananalangin sila na manalo sila. Kasi hindi lahat ng hinihingi natin ay alam natin na talagang makakabuti sa atin. For example, sa panahon ngayon, sa mundong ito, iniisip siguro natin, Lord, itigil mo na lahat ng digmaan all at the same time. Siyempre, sa kaisipan natin, dahil maiksi lang ang pangunawa natin, parang maganda yon. Pero may plano po si Lord. All of those things na nasa kaisipan ni Lord, pagdating ng panahon ay maunawaan po natin. At ang mga pinili, mga kapatid, ay merong banal na dignidad. Dignidad na nakapundasyon sa pag-ibig at pagpapakumbaba. Kilala ang mga Kristiyano sa pagiging mapagpakumbaba at kabanalan at iginagalang dahil dito. Dahil ang dignidad natin ay binigay sa atin dahil sa pag-ibig at pinihunanan ng sakripisyo at pagpapakumbaba ng Diyos. Kaya po napakahalaga na yung pagkakapili sa atin ay talagang bigyan po natin ng pagpapahalaga at ituring po natin ito bilang kayamanan. Pangatlo, kung ikaw ay pinili ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos. Ang sabi po sa Gawa 5:12 ay ganito, maraming himala at kamamanghang ginawa ang mga apostol sa mga tao, laging nagtitipon ng lahat ng mga mananampalataya sa balkonahe ni Solomon. Ano pong ibig sabihin nito? Dahil ang mga apostol po ay pinili ng ating Panginoon, sila ay ginamit ng Panginoon para gumawa ng maraming himala. Isang karangalan po, mga kapatid, ang magamit ng Panginoon. Dahil sino ba naman tayo para gamitin ng Panginoon? Sino ba naman sa atin ang karapat-dapat na piliin at gamitin ng Panginoon? Kaya, dahil nasa atin na ang pagkakapili sa atin ng Panginoon, dapat samantalahin natin ang pagkakataon na magamit tayo ng Panginoon para sa iba. Hindi lamang sa sarili natin. At pag tayo ginamit ng Panginoon, one of the things, the benefit natin dito mga kapatid, ay matutuklasan natin kung ano ang mga spiritual gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. Mamamangha ka kapatid at makikita mo ang iyong potensyal, spiritual potential na ibibigay sa iyo ni Lord. Pagka ikaw ay gagamitin niya. Kaya masayang magamit ng Panginoon. Kaya nga, dapat maggagalak tayo sa pagkagamit sa atin ng Panginoon. At magagalak tayo. Bakit mga kapatid? Dahil ang pagpapala ng Panginoon ay nasa atin.
Pag tinignan po natin ang kabuuan ng mga narinig natin ngayong salita ng Panginoon, napakapalad nating mga pinili ng Diyos. Again, hindi natin sinasabing mapalad tayo because we are good, because we deserve to be chosen by God, because we deserve to be a chosen people of God, because we deserve to be a chosen generation of God. Hindi yun eh. Kundi dahil naawa sa atin ang ating Panginoon at pinili niya tayo. In conclusion, mga kapatid, ituring nating tunay na kayamanan ang pagkatawag, pagkapili, o ang pagkaka-consecrate sa atin ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, tignan mo siya ngayon, consecrated ka. Pinili ka. Ituring natin itong tunay na kayamanan. Maraming naghahangad dito para ma-empower ang buhay, maging makabuluhan. Pahalagahan natin ito ng higit pa sa kayamanang material at magdulot ng karangalan sa Diyos. Let us remember na bilang mga Kristiyano ay pinili tayo ng Diyos. Tandaan natin na napakalaking halaga ang iginugol ng Diyos para piliin niya tayo. Ito pa lamang ay sapat na, mga kapatid, para ituring natin na kayamanan ang pagkaka-consecrate sa atin. Yun lamang pagkakatubos sa atin ay sapat at sapat na. Tandaan rin natin na pinagpapala ng Diyos ang mga taong pinipili niya. Tandaan po natin yan. Ginagamit ng Panginoon ang mga taong pinili niya. Dito natin makikita ang tunay na pagkatao natin sa pagkagamit sa atin ng Panginoon. Dito mo makikita ang tunay na pagkatao mo at kakayanan mo ayon sa pagkakalikha at pagkakapili sa iyo ng Diyos. Ito ang buod o pundasyon ng iyong pagkatao. Kaya po yung pagkakapili sa atin, mga kapatid, there's so much about it na hindi pa natin nadidiscover. At marami po tayong madidiscover tungkol sa pagkatao natin ayon sa pagkakapili sa atin ng Diyos na hindi natin marirealize kung hindi niya tayo pinili in the first place at hinayaan natin na tayo ay gamitin niya. Kaya ituring po natin na kayamanan ang pagkapili sa atin. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Amen.